Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso Tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, punto diretso tayo. Puntuhan natin itong lumalalim na away ni Roque at Kaufman. Lumalalim talaga ang away ng dalawang ito. Mula pa sa simula. Hindi na nagkakaayusan tong dalawang to. Ngayon, lalong tumitindi, lumalalim. Pinuproblema na yata ito nila Sara. Bawat sabihin o gawin ni Kaufman, may komentaryo si Roque at hindi siya kumbinsido. Nitong nakaraan, inanunsyo ni Roque ay ni Kaufman sa isang interview, bukas siyang makipag-usap daw sa Malacanang kay PBBM. Kung ipapatawag daw siya ng Pangulong Marcos, okay daw siya. Gusto niya nga daw eh. Kasi ililinaw niya daw kay PBBM na si Duterte ay hindi flight risk. At hindi naman daw ito wala na. Wag na daw tingnan ito bilang magiging sakit ng ulo ng administrasyon. Kasi na daw to, matanda na, may sakit na, gusto na lang daw mamuhay ng tahimik, payapa doon sa Davao. Yun ang sabi ni Attorney Kaufman. Kaya kung siya daw ay mabibigyan ng pagkakataon na makausap ang presidente, ipapaliwanag niya daw 'yan. Sabi ni Kaufman, para pag na grant yung interim release, isang pwedeng i-consider ay ang pagbabalik sa kanya sa Pilipinas doon sa Davao City. Kasi yun daw ang gusto ni PBBM ay ni FPRRD ni Digong. Kaya sabi ni Kaufman, basta't makausap niya lang daw ang presidente, ang pangulo, kukumbinsihin niya na huwag pag-isipan ng masama si Digong, si FPRRD kasi daw naman to. Gusto na lang ng tahimik na buhay sa Davao. Attorney, on a scale of 1 to 10, how confident are you that the Philippines still has a viable path to bring former President Duterte back home? What factors support that level of confidence? Between 1 to 10? Yes. I would say 100 if President Marcos would invite me to Manila. I'd sit down with him and I'd explain to him that nothing will happen if he allows my clan to go back to Davao. He's an old man. Let him live out his life in peace, quietly, and don't interfere with him. Ngayon, ang reaksyon ni Roque, hindi raw siya kumbinsido sa plano na yan na makipag-usap kay PBBM. Sabi ni Roque, hindi daw alam ni Kaufman ang pinagsasabi niya. Dapat daw mag-focus na lang si Kaufman sa usaping legal. Pag mga usapin daw na ganyan, hindi daw alam ni Kaufman ang totoo. Sabi ni Roque, bakit kakausapin si PBBM? Ay siya nga ang pinakadahilan bakit napunta sa dahig sa ICC si Duterte. Sabi ni Roque, hindi niya ba alam na ang tawag niya kay Marcos Jr. Hindi niya ba alam na si Junior si Marcos Jr. ang nagdala kay talagang nasa likod. Tapos ngayon kakausapin niya, yun, di kumbinsido si Roque. Hindi daw alam ni Kaufman ang pinagsasabi at ginagawa niya. Si Marcos daw, ayon kay Roque, ay hindi mo mapagkakatiwalaan. Hindi daw yan. Kahit paano daw, talagang si Marcos ang nasa likod ng pagdadala kay Duterte sa ICC. Hindi yan neutral. Hindi yan mabait na pwede mong pakiusapan. Ang ginawa daw ni Marcos Jr. ay talagang trinaydor si Duterte na dinala sa ICC. Ngayon, bakit mo kakausapin? Para sa ano pa? Alam mo na nga siya yung nasa likod ng pagdala kay Duterte sa ICC. Yun ang punto ni Roque. Totoo ba na si Marcos Jr. ang susi para mapauwi si Tatay Digong galing sa dahig? Well, alam niyo po, ako po ay list council member ng ICC. So, hindi po dapat at hindi po tama na pulaan ko ang strategiya ng isang kapwa-abogado. Pero alam naman po natin na talagang sinabi ng abogado ni Tatay Digong na 101% mapapauwi si Tatay Digong kung siya iimbitahin ni Marcos at sasabihin niya kung bakit hindi naman banta sa kanya ang Tatay Digong at kung bakit dapat siya pauwiin.
at hayaan ng mamuhay na mapayapa dyan sa Davao. Pero ang tanong, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, sa tingin ko ba ay makikiusap o dapat na makiusap ang kahit sino kay Marcos Jr. para siya ay mapauwi sa Pilipinas? So hindi ko po i-discuss yung stratehiyang legal na ang tunay na anyo ay politigal dahil ang sabi nga ng abogado kakausapin niya si Marcos, no? Pero ang aking i-discuss ngayon bilang tagapagsalita, dating tagapagsalita ni Tatay Digong, tama ba na humingi tayo kay Marcos Jr. na pauwiin si Tatay Digong sa Pilipinas? Siguro naman alam nyo kung anong aking sagot. Hindi, hindi, hindi. Si Marcos Jr. ang nagpakidnap at nagpadala kay Tatay Digong sa dahig at hindi siya makikiusap kay Marcos Jr. na siya ipauwin sa Pilipinas. Mas nanaisin pa siguro ni Tatay Digong na pumanaw na sa kulungan sa dahig kesa humingi ng pabor o tumanaw ng utang na loob dyan sa Marcos Jr. na yan. Now, bakit naman natin sasabihin na susi si Marcos Jr. sa pag-uwi ni Pilipinas? Susi si Marcos Jr. sa pag-uwi ni Tatay Digong sa Pilipinas. Di ba una-una siya nga ang nagpadala kay Tatay Digong dito sa dahig? Si Roque kasi galit sa Marcos. Talagang ayaw niya nang sinabi naman ni Roque yan. Hindi niya raw mapapatawad ang Marcos sa ginawa daw sa Duterte at saka sa kanya. Nasira daw yung kanyang buhay, yung kanyang pamilya dahil diyan kay Marcos Jr. Kaya para kay Roque, walang kapatawaran yung ginawa ni Marcos. Kaya para sa kanya, hindi na dapat pag-aksayahan pa ng panahon na makipag-usap kay Marcos o sa Malacanang. Kaya yung move daw na yan ni Kaufman, mali. Mali, hindi raw siya diyan kumbinsido. Hindi daw pinag-iisipan ni Kaufman ang kanyang mga galaw. Akala niya naman daw siya, maayos na magiging kausap si PBBM sa ganyan. Hindi, sabi ni Roque. Anyway, talagang itong si Roque, bawat maisipan ni Kaufman, kinukontra kinukontra. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, ang huling balita ngayon, latest na balita. Nag-react na naman si Roque. Nag-react na naman. Wala na siyang nakikitang maganda sa ginagawa ni Kaufman Talagang komentaryo may komentaryo lagi siya. Ay si Kaufman naman, alam din ni Kaufman kung ano ang mga sinasabi sa kanya si Roque. Kaya matitindi rin ang komentaryo ni Kaufman kay Roque. Ang tingin niya kay Roque, yung ideya nito crazy. Crazy idea. Talong nagalit ngayon si Roque. Tinawag na crazy yung kanyang idea. Kaya, tapos ito na naman, may idea na naman si Kaufman na nag-o-open nga na makipag-usap sa Marcos. Yan, nag-react na naman si Roque. Anyway, matindi tong dalawa na to Matindi tong dalawa na to. Kaya, ang sinasabi ni Roque, legal defense na lang daw ang pagkaabalahan ni Kaufman. Huwag na daw makialam sa politika. Hindi daw alam ni Kaufman ang politika ng Pilipinas. Anyway, yan po mga kabunyog ang ating Punto Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.